Walang silbi ang isang lupang baog, Misaki. Sayang lang ang 4 na taon ko sa'yo dahil isa kang sumpa na hindi man lang makapagbigay ng kahit isang bunga. Ang boses ni Renato ay kasing lamig ng asero, tumatagos sa buto at tila ba hinihiwa ang bawat bahagi ng pagkatao ni Misaki. Ngunit sa gitna ng nakatutunaw na init ng sikat ng araw, sa harap ng gate ng San Jose Preschool, na natiling nakaluhod ang babae. Hindi siya nakaluhod dahil sa pagsuko, kundi dahil maingat niyang inaayos ang pagkakapula ng laso sa buhok ng kanyang anak na si Hiro. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay patuloy sa marahang paghaplos sa uniforme ng bata, tila isang panalangin ng pag-ibig na pilit itinatago ang ulan ng pait sa kanyang kalooban. Ang bawat salitang mapait na lumabas sa bibig ng dating asawa ay sinalubong niya ng pananahimik. Isang kawayan na yumuyuko sa gitna ng bagyo, ngunit tumatangging mabali. Itinaas ni Misaki ang kanyang paningin at doon niya nakita ang marangyang anyo ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Nakatayo si Renato na may mapanguring tingin, suot ang isang suit na tila bahiram lamang sa kanyang mayabang na tindig. Sa tabi nito ay si Celine, ang babaeng pumalit sa pwesto ni Misaki sa mansyon ng mga De Vega. Celine was glowing, o marahil ay iyon ang nais niyang ipakita sa lahat. Marangya ang kanyang maternity dress na hapit sa kanyang umbok na tiyan at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang nangiting puno ng lason. "Look at you now, Misaki," dagdag ni Celine na may kasamang tawa na tila babasag na bubog na kumakalos sa pandinig. "I heard you're working double shifts sa isang maliit na bakery para lang mapag-aral ang anak mo rito. So pathetic. Isang De Vega ang bata, pero mukhang pinalalaki mo siyang pulubi." Siguro nga, tama si Renato. You're not just a failure as a wife, but you're also a curse to anyone you touch. Ramdam ni Misaki ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunon ay parang may kasamang mga tinik. Ang mga magulang na nasa paligid, ang mga kapwa niya ina na kanina lamang ay kausap niya ng masaya, ay unti-unti nang lumalayo. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang tsismis ay mabilis na lumamon sa kanyang dangal. Sa isang saglit, siya na ang kawawang ex-wife na pinalayas dahil hindi makapagbigay ng tagapagmana. Ang munting kamay ni Hiro ay humawak ng mahigpit sa laylayan ng blusa ni Misaki. Nadama niya ang takot ng kanyang anak, ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod ay matatag, kahit na ang kanyang puso ay nagkakapiraso na sa loob. "Renato, please!" Pabulong niyang pakiusap. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit nang maputol sa ilalim ng bigat ng emosyon. "Huwag dito. Huwag sa harap ng bata. Tapos na tayo. 4 na taon na ang nakalilipas. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik." Isang mapait na halakhak ang itinugon ni Renato, isang tunog na walang bakas ng awa. "Tahimik? Misaki, hinding-hindi ako tatahimik hanggat nakikita ko ang mukha mo na nagpapaalala sa akin ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang tanging dahilan kung bakit may anak ka ngayon ay dahil sa awa ko noong gabi bago kita pinalayas. Pero look at Celine. She's carrying a real heir, isang tunay na De Vega." Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang mga salita ni Renato ay naging isang malaking kabalintunaan na tila ba sumasayaw sa harap ng mga mata ni Misaki. Gusto niyang tumawa, isang tawang puno ng isterya at sakit. Ang lihim na matagal na niyang itinago. Ang dilaw na papel na may tatak ng ospital na nakatago sa pinakailalim ng kanyang lumang bag ay tila nagbabaga at humihingi ng kalayaan. Paano nagagawa ng isang lalaki na ipagyabang ang bunga ng sinapupunan ng iba kung ang katotohanan ay isa siyang lalaking kailanman ay hindi makakapagbinhi? Hanggang kailan kailangang pasanin ni Misaki
Ang sipayo ng pagiging baog sa mata ng lipunan, habang ang tunay na may kapansanan ay nagpapakasasa sa isang kasinungalingang binuo ng sarili niyang kakahuyan. Muling hinaplos ni Celine ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang tinititigan ang kupas na sapatos ni Misaki. Don't worry, darling. Pagkapanganak ko, baka payagan ka naming maging labandera sa mansyon. At least doon, makakakain ng maayos si Hiro. Humarurot paalis ang marangyang sasakyan ni Renato. Nag-iiwan ng makapal na alikabok na bumalot sa mag-ina. Naiwan si Misaki na nakatayo sa gitna ng kalsada, yakap ang kanyang anak, sa gitna ng mapanghusgang katahimikan ng paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha kundi unti-unting nag-aapoy sa isang desisyong matagal na niyang ipinagpaliban. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng nara, isang lalaking may malalim at malungkot na mga mata, ang tahimik na nagmamasid. Si Mateo. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang bawat pag-alon ng sakit sa balikat ni Misaki at ang bawat patak ng pawis na nagmula sa pagsisikap ng isang ina. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na kirot na tila ba nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ngunit ang boses ni Renato ay muling umalingaw-ngaw sa isip ni Misaki, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Dahil sa susunod na magkita tayo, kukunin ko si Hiro. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang tuyot at bigong babaeng gaya mo. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang kaisa-isang kayamanan? Kung ang buong mundo ay nakatayo sa panig ng isang makapangyarihang kasinungalingan? At sino ang lalaking iyon na kanina pa nakatitig sa kanya? Tila ba binabasa ang bawat piraso ng kanyang venerable na kaluluwa? Ang isang baog na matres ay sumpa sa apelidong De Vega, Misaki. Huwag mong hintayin na ako mismo ang kumaladkad sa iyo palabas ng pinto ng mansyong ito. Ang boses ni Lola Esme ay tila tunog ng isang matalim na kampana na umaalingaw-ngaw sa malawak na sala ng kanilang mansyon. Sa bawat salitang binibitawan ng matanda, tila may dambuhalang bigat na dumadagan sa dibdib ni Misaki. Habang nangyayari ito, ang mga kamay ni Misaki ay abala sa pag-aayos ng tsaa. Maingat niyang inilalapag ang tasa sa harap ng kanyang biyenan. Tinitiyak na ang mainit na tubig ay hindi tatalamsik sa mamahaling lace na sapin ng mesa. Isang kabalintunaan sa kabila ng pagtrato sa kanya bilang isang basahan, nananatili siyang isang tapat na tagapaglingkod, nag-aalaga sa pamilyang unti-unti siyang pinapatay sa loob. Ito ang alaalang laging bumabalot sa isip ni Misaki sa tuwing tumitingin siya sa kanyang mga palad, na ngayon ay puno na ng kalyo at puti ng harina. Sa loob ng maliit na kusina ng kanyang bakery, ang tanging tunog na naririnig ay ang marahang pagmasa niya sa dough, isang ritual na naging sandigan niya sa loob ng 4 na taon ng pag-iisa. Ang bawat pagdiin ng kanyang palad sa malambot na masa ay tila isang paraan ng pagpapalabas ng lahat ng galit at sipayong naipon sa kanyang puso. Nay, ayos lang po ba kayo? Ang malambing na boses ni Hiro ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang bata sa pintuan ng kusina. Suot pa rin ang kanyang uniforme na may bahid ng alikabok mula sa paaralan. Ang inosenteng mukha nito ay isang salamin ng lahat ng sakripisyong ginawa ni Misaki. Pilit nang ngumiti si Misaki. Pinahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang braso upang hindi madumihan ng harina ang kanyang mukha. Ayos lang ang nanay, anak. Magpalit ka na ng damit at kakain na tayo ng hapunan. Habang pinapanood niyang naglalakad paalis ang anak, bumalik ang kanyang diwa sa gabing iyon sa mansyon. Ang gabi, bago siya tuluyang pinalayas. Naroon si Renato, nakatayo sa likod ng kanyang ina, walang kibo habang pinapanood si Misaki na hiyain at hamakin. Walang isang salita ng pagtatanggol, walang isang hakbang para protektahan ang asawang nangakong sasamahan sa hirap at ginhawa. Bakit hindi mo sabihin sa kanila, Renato? Bulong ni Misaki sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng emosyong nararamdaman.
Bakit hinayaan mong ako ang pasanin ng lahat ng kahihiyan? Naalala niya ang dilaw na papel na natagpuan niya sa drawer ng opisina ni Renato noong panahong yon. Ang resulta ng fertility test na nagsasabing zero sperm count. Si Renato ang baog. Si Renato ang may kakulangang pisikal. Ngunit sa mundong ginagalawan nila, mas madaling isisi ang lahat sa babae. Mas madaling gawing biktima ang isang Misaki kaysa aminin ng isang De Vega na sila ay may lamat. Ang masakit na katotohanan ay pinili ni Misaki na manahimik dahil sa utang na loob sa pamilyang tumulong sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na ina noon. Isang tanikala ng pasasalamat na naging tali sa kanyang leeg. Nabalik lamang ang diwa ni Misaki nang marinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa harap ng kanyang maliit na tindahan. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga customer. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang batok. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakauniforme ng isang courier, may hawak na isang brown envelope. Para kay Misaki Rivera po, mula sa De Vega Law Offices. Saad ng lalaki ng walang emosyon, nanginig ang mga daliri ni Misaki habang binubuksan ng sobre. Ang bawat sentimetro ng papel na lumalabas ay tila isang talim na unti-unting humihiwa sa kanyang pag-asa. Ito ay isang petition for custody. Isang formal na hakbang mula kay Renato at Lola Esme upang kunin sa kanya si Hiro. Ang katwiran, hindi raw sapat ang kinikita ni Misaki sa pagtitinda ng tinapay upang bigyan ng magandang kinabukasan ang isang De Vega. Hindi, nanginginig na sambit ni Misaki. Hindi ninyo siya makukuha sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya sa labas ng tindahan, napansin ni Misaki ang isang figura sa kabilang panig ng kalye. Si Mateo. Nakasandal ito sa kanyang lumang jeep. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya na may halong pag-aalala at pagkilala sa sakit na kanyang nararanasan. Hindi lumapit si Mateo, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit paano lalaban ang isang maliit na bakery sa higante ng batas at salapi ng mga De Vega? At ano ang gagawin ni Misaki kapag nalaman ni Lola Esme ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot? Na ang kanilang pinakamamahal na tagapagmana ay isang malaking kasinungalingan? Ang hangin ng gabi ay naging kasing pait ng lason sa mansyong kanyang tinalikuran. At sa pagkakataong ito, wala nang tsaa na magpapalamig sa ulong nag-aapoy sa galit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, maging ang aking sariling dangal para lamang protektahan ang iyong pagkalalaki. Pero pati ang huling piraso ng aking buhay ay nais mo pang nakawin. Ang mga daliri ni Misaki ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Sapat na para mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kanyang harapan ay ang petition for custody. Ang mga titik sa papel ay tila nagiging mga itim na langgam na gumagapang sa kanyang paningin, nagdadala ng lason sa kanyang isipan. Ang munting silid na nagsisilbi niyang tahanan at hanapbuhay ay biglang naging napakasikip. Tila ang mga dingding ay unti-unting lumalapit para sakalin siya. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mahabang anino sa dingding. Isang aninong tila nakayuko sa bigat ng daluyong ng pighati. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maulan na gabi. 4 na taon na ang nakalilipas sa loob ng kanilang marangyang silid sa mansyon. Noon ay bago pa lamang ang kanilang kasal. At ang bawat sulok ng silid ay puno pa ng bango ng mga sariwang rosas. Ngunit sa ilalim ng malambot na unan ni Renato, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang klinika. Sa bawat pagbukas ni Misaki ng sobre ngayon, sa kanyang alaala, nararamdaman niyang muli ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binasa niya ang bawat medikal na termino. Azoospermia. 0% chance of natural conception. Ang katotohanan yon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang dibdib. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang kanyang asawa
na pumasok sa silid ng sandaling iyon. Ang takot at hiya sa mga mata ni Renato ay mabilis na napalitan ng poot. Imbes na humingi ng suporta, ang lalaki ay lumapit at hinablot ang papel. Sabay isang malakas na pagtulak kay Misaki, pabalik sa kama. Huwag mong subukan na sabihin ito kahit kanino, lalo na kay mama. Ang bulong ni Renato noon, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at desperasyon. Gagawa tayo ng paraan. At kung hindi, ikaw ang lalabas na may problema. Ikaw ang magiging baog sa paningin nila. Intindihin mo, Misaki, ang reputasyon ng mga De Vega ang nakataya rito. Kung mahal mo ako, titiisin mo ito. At tiniis niya. Bawat pait, bawat insulto mula kay Lola Esme na tila mga patak ng asido sa kanyang balat ay tinanggap niya ng nakayuko. Pinanood niya ang sarili na maging kontrabida sa sarili niyang buhay para lamang hindi gumuho ang mundo ng lalaking pinangakuan niya ng katapatan. Nabalik lamang ang diwa ni Misaki nang marinig niya ang mahinang pag-ubo ni Hiro sa kabilang silid. Ang tunog na yon ay tila isang malambot na haplos na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tiningnan niya ang custody papers at isang mapait na ngiti ang kumurba sa kanyang mga labi. How ironic, Renato! Bulong niya sa hangin. You spent years calling me barren, but now you're claiming my son is yours just to save your face in front of your new wife. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang unregistered number. Sa bawat pag-vibrate ng telepono, tila may isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Renato ang bumungad sa kanya, puno ng kayabangan at kawalan ng pakundangan. Natanggap mo na ba ang mga dokumento, Misaki? I told you, I will get what I want. Don't even try to hire a cheap lawyer. Sasayangin mo lang ang kakarampot mong kinikita sa bakery. Isuko mo na si Hiro ng maayos at baka payagan pa kitang makita siya minsan sa isang buwan. Think about it. It's for his future. Huwag kang maging selfish. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang sampal na nagpuyo sa damdamin ni Misaki. Selfish? Renato, ikaw ang kumuha sa akin ng lahat. Ang dangal ko, ang pangarap ko, pati ang 4 na taon ng buhay ko. Pero hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. You know the truth, Renato. Alam nating dalawa kung ano ang nakasulat sa papel na yon. 4 na taon na ang nakalilipas. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Isang nakabibinging katahimikan na tila nagpapatunay ng takot ng lalaki. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanghamong tawa. Wala na ang papel na yon, Misaki. Sinunog ko na ang lahat ng ebidensya. Sino ang papaniwalaan ng korte? Ang isang makapangyarihang De Vega na may buntis na asawa ngayon? O ang isang pobreng panadera na punong-puno ng ilusyon? Matulog ka na, Misaki. I'll see you in court. Nang maputol ang tawag, nang hina ang mga tuhod ni Misaki at napaupo siya sa sahig. Ang lamig ng semento ay tumagos sa kanyang kasuotan, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Ang kasinungalingan ay naging isang dambuhalang pader na tila wala ng butas para malusutan. Inisip niya si Celine. Buntis si Celine. Paano? Isang malaking katanungan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang katanungang tila may dalang kakaibang amoy ng pagtataksil sa loob ng pagtataksil. Tumayo si Misaki at lumapit sa isang lumang cabinet. Sa pinakailalim ng mga tumpok ng damit, may isang maliit na kahon ng sapatos. Sa loob nito, hindi ang orihinal na papel ang naroon, kundi isang malabo at lumang photocopy na itinago niya sa loob ng 4 na taon. Ang kanyang tanging panangga, ang kanyang huling baraha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang papel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Akala mo ba ay susuko ako ng ganoon na lamang? You forgot one thing, Renato. Isang ina ako. At ang isang inang wala nang mawala ay mas mapanganib kaysa sa anumang yaman na mayroon ka. Mula sa bintana, muling nakita ni Misaki ang jeep ni Mateo na dumaan sa harap ng tindahan.
Ang pulang ilaw ng sasakyan ay nag-iwan ng guhit sa kadiliman, isang paalala na sa labas ng kanyang nagugulong mundo, may buhay pa palang nagpapatuloy. Ngunit ang misteryo sa kanyang kamay ay tila may sariling buhay, humihingi ng katarungan sa gitna ng gabi. Kung ilalabas niya ang katotohanan ito, guguho ang buong imperyo ng mga De Vega. Ngunit kasama ba sa pagguho na yon ang kaligtasan ni Hiro o lalo lamang itong maglalagay sa kanila sa panganib? At paano kung ang anak na dala ni Celine ay ang susi sa isang mas malalim at mas madilim na sikreto na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Hindi sapat ang bango ng bagong luto na pandesal para takpan ang amoy ng panis na nakaraan na pilit isinisiksik ni Renato sa aking buhay. Ang madaling araw ay nagsimula para kay Misaki sa gitna ng usok at init ng hurnuhan. Sa bawat pagpiga niya sa masa ng tinapay, tila nararamdaman niya ang bigat ng mundong nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang puti ng harina ay bumabalot sa kanyang mga kamay, isang kabalintunaan sa itim na balitang dala ng petition for custody na nakapatong sa kanyang maliit na silya. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang mahimbing na pagtulog ni Hiro sa katabing silid, ang marahang paghinga ng bata na tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig ang mahinang katok sa pintuan ng tindahan. Hindi pa oras ng pagbubukas, ngunit ang aninong nakatayo sa labas ay pamilyar. Sa pagbukas niya ng pinto, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sinalubong ng mainit na ngiti ni Mateo. May dala itong isang maliit na lalagyan ng kape. Ang singaw nito ay sumasabay sa dahan-dahang pagliwanag ng langit. Masyadong maaga para sa isang napakabigat na buntong hininga, Misaki. Malamig na saad ni Mateo. Ang kanyang boses ay parang isang pelus na humahaplos sa pagod na pandinig ng babae. Marami lang ginagawa, Mateo. Alam mo naman, kailangang kumayod para sa kinabukasan. Tugon ni Misaki habang iniiwas ang kanyang mga mata na namumula pa rin dahil sa puyat at lihim na pagluha. Inilapag ni Mateo ang kape sa counter at lumapit ng kaunti. Nakita ko ang sasakyan ni Renato kahapon. Misaki, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. I'm just here, across the street. Isang tawag mo lang, lalakarin ko ang distansyang ito para damayan ka. Sa sandaling iyon, isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Habang inaabot ni Misaki ang kape, nagtagpo ang kanilang mga daliri. Ang init mula sa kamay ni Mateo ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng pag-asa sa nanlalamig na sistema ni Misaki. Hindi ito isang mapusok na ugnayan, kundi isang tahimik na pag-unawa ng dalawang kaluluwang kapwa may dalang sugat mula sa nakaraan. Tiningnan siya ni Mateo nang may lalim na tila ba sinasabing, nakikita kita at hindi ka nag-iisa. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabura ng isang marangyang puting SUV ang huminto sa harap ng tindahan. Ang ingay ng pagpreno nito ay tila isang hiyaw ng babala. Bumaba si Celine, suot ang isang mamahaling sunglasses at isang dress na tila ipinapakita sa buong mundo ang kanyang tagumpay. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit na bakery ay puno ng pagaglahi. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa semento na tila ba tinatapak-tapakan ang dignidad ng lugar. Ang baho naman dito, amoy pawis at murang pampaalsa. Maarteng saad ni Celine habang nagtatakip ng ilong gamit ang isang panyong may burda ng kanyang initials. Tiningnan niya si Mateo mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri bago ibinaling ang paningin kay Misaki. So ito na pala ang bagong flavor mo, Misaki. Isang driver ng jeep, bagay nga kayo. Parehong amoy kalsada. Ano ang kailangan mo, Celine? Matigas na tanong ni Misaki habang dahan-dahang itinatago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celine. Lumapit siya at kumuha ng isang pirasong tinapay mula sa display, sabay dinurog ito sa harap mismo ni Misaki. Ang mga mumo
ay nalaglag sa sahig. Tila ba simbolo ng buhay na nais niyang sirain. I came here to give you a friendly advice. Huwag mo nang hintayin ang court hearing. Renato is getting impatient. At alam mo naman ang asawa ko, kapag hindi niya nakuha ang gusto niya ng maayos, nakukuha niya ito sa masakit na paraan. Just sign the papers and walk away. Baka bigyan pa kita ng sapat na pera para makalipat sa probinsya at magsimula ng bagong buhay kasama ang lalaking ito. Hinding-hindi ko ibebenta ang anak ko. Ang boses ni Misaki ay nanginginig sa galit, ngunit nananatiling buo. At kung sa tingin ninyo ay matatakot ako sa yaman ninyo, nagkakamali kayo. My son is not for sale and my dignity is not for rent. Tumawa si Celine, isang tawang puno ng kumpiyansa. Dignidad? Wala kang dignidad, Misaki. Isa kang baog na asawang pinalayas dahil hindi kayang gampanan ang tungkulin. And soon, everyone will know that Hiro is just a mistake you're clinging to. O baka gusto mong malaman ng buong bayan kung sino ba talaga ang ama ng batang yan. Nanigas si Misaki sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang sikreto. Paano nalaman ni Celine ang tungkol sa mga pagdududa sa pagkatao ni Hiro? O baka naman, bluff lamang ito. Bago pa man makasagot si Misaki, tumalikod na si Celine at naglakad palabas. Ngunit huminto siya sa pinto at lumingon ng may mapanguyam na tingin. By the way, check your business permit, Misaki. Narinig ko kasi na may mga violation daw ang maliit mong negosyo. It would be a shame kung mawalan ka ng pangkain bago pa man magsimula ang laban sa korte. Nang makaalis ang sasakyan, ang katahimikan sa loob ng bakery ay naging kasing bigat ng tingga. Napakapit si Misaki sa counter. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang banta sa kanyang hanapbuhay ay isang direktang saksak sa kanyang kakayahang protektahan si Hiro. Misaki, tawag ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Huwag kang makinig sa kanya. Tutulungan kita. Ngunit hindi marinig ni Misaki ang mga salita ni Mateo. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Sino ang tinatawagan ni Celine gabi-gabi? At bakit tila alam ng babaeng ito ang mga bagay na tanging sila lamang ni Renato ang dapat na nakakaalam? Habang tinitingnan ni Misaki ang nadurog na tinapay sa sahig, napansin niya ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bag ni Celine kanina. Isang reseta mula sa isang botika at ang pangalang nakasulat doon ay hindi kay Celine, kundi sa isang lalaking ang pangalan ay tila isang multong nagpapakita sa kanyang panaginip. Sino si Anton at bakit ang kanyang mga gamot ay nasa pag-iingat ng bagong asawa ni Renato? Ang pinakamatamis ng ngiti ay madalas nagmumula sa mga labing bihasa sa pagsisinungaling. At ang tawa ni Celine ay tila isang musikang sadyang binuo para lasunin ang aking pagkatao. Sa bawat pagtitig ni Misaki, sa piraso ng papel na naiwan ni Celine, tila ba lumalabo ang paligid at tanging ang pangalang Anton Silva ang nagliliyab sa kanyang paningin. Ang papel ay gusot na, may bahid ng harina mula sa kanyang mga kamay. Ngunit ang bigat ng impormasyong dala nito ay mas matindi pa sa anumang dambuhalang bato. Isang reseta ito para sa mga gamot na hindi karaniwang ibinibigay sa isang babaeng nagdadalang tao. Ito ay mga gamot para sa isang lalaking may pinagdaraanan na seryosong karamdaman. Bakit ito nasa pag-iingat ni Celine? At sino si Anton sa buhay ng babaeng nagpapakilala bilang tanging pag-asa ng pamilyang De Vega? Nabalik lamang ang diwa ni Misaki nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto nang bigla sa tapat ng kanyang tindahan. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang puting SUV ni Celine, kundi isang kulay abo na sasakyan na may tatak ng pamahalaan. Bumaba ang dalawang lalaking naka-uniforme, may hawak na mga folder at may mga mukhang tila ba sadyang kinalimutan ang salitang awa. Magandang umaga. Kami ay mula sa sanitary office. May natanggap kaming reklamo tungkol sa kalinisan at mga kaukulang permit ng iyong bakery.
Miss Rivera, saad ng isa sa kanila habang ang tunog ng pagbukas ng kanyang folder ay tila paghatol sa kinabukasan ni Misaki. Pero sir, kumpleto po ang aking mga papeles. Kakamura ko lang ng lisensya noong nakaraang buwan. Nanginginig ang boses ni Misaki habang pilit na hinahanap ang kanyang mga dokumento sa ilalim ng counter. Sa ngayon, kailangan naming magsagawa ng inspeksyon. At habang hindi pa tapos ang pagsusuri, kailangan mong itigil muna ang operasyon ng tindahan. Walang emosyong dagdag ng opisyal. Alam ni Misaki. Alam niya kung kaninong kamay ang nagmamanipula sa likod ng tabing na ito. Ang friendly advice ni Celine ay hindi payo, kundi isang deklarasyon ng digmaan. Ang bawat sentimong kinikita niya rito, ang bumubuhay kay Hiro, ang nagbabayad sa matrikula ng bata, at ang tanging kalasag niya laban sa gutom. Ang ipasara ito ay tila pagpito sa kanyang leeg hanggang sa mawalan siya ng hininga. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Hiro mula sa loob, dala ang kanyang maliit na alkansya na hugis kuneho. Ang tunog ng mga barya sa loob nito sa tuwing inuugan ng bata ay tila isang malungkot na paalala ng kanilang kahirapan. Nay, ito po, pambayad po sa mga mamang pulis para hindi na nila tayo paalisin. Inosenteng sabi ni Hiro habang ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na iniabot ang alkansya sa kanyang ina. Doon tila gumuho ang huling pader ng katatagan ni Misaki. Napaluhod siya at niyakap ng mahigpit ang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng bata. Tahimik, mainit, at puno ng uyam sa tadhana. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang dahil sa mawawalan siya ng hanapbuhay, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong kayang gamitin ang kapangyarihan para lamang sakta ng isang inang wala namang ginagawa kundi ang magmahal. Mula sa kabilang kalye, nakita ni Misaki si Mateo na mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling nagring ang telepono ni Misaki. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino ito galing. This is just the beginning, Misaki. Imagine if the school hears about your sanitary issues. Do you think they'd want a De Vega to be associated with a mother who can't even provide clean bread? Give up, Hiro, and I'll make the inspectors go away. Think of it as a gift from a real mother to a failure like you. Ang gaslighting ni Celine ay walang katulad. Pilit niyang pinalalabas na ang lahat ng ito ay kasalanan ni Misaki, na ang kanyang paghihirap ay bunga ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, naalala ni Misaki ang papel na may pangalang Anton. Dahan-dahan siyang tumayo, pinahid ang kanyang mga luha at tiningnan ang mga inspektor nang may bagong uri ng apoy sa kanyang mga mata. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin, pero tandaan ninyo, ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng kahit anong selyo o pirma. Nang makaalis ang mga opisyal at pansamantalang maipasara ang tindahan, lumapit si Mateo at hinawakan ang kanyang balikat. Misaki, anong plano mo? Hindi natin sila pwedeng hayaang gawin ito. Tiningnan ni Misaki ang reseta sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isip ay nagsimula nang bumuo ng isang mapanganib na plano. Kailangan kong malaman kung sino si Anton Silva, Mateo. Dahil naniniwala ako, siya ang susi para mapatunayan na ang milagro sa sinapupunan ni Celine ay hindi galing sa langit, kundi sa isang kasinungalingang mas madilim pa sa gabi. Paano kung mapanganib siya, Misaki? Tanong ni Mateo. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang malalim na tinig. Mas mapanganib ang mawalan ng anak, Mateo. At handa akong harapin kahit ang demonyo. Mabawi ko lang ang katahimikan ng aking anak. Ngunit sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang dumaan ng marahan sa harap nila. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, sapat na para makita ni Misaki ang isang pares ng mga mata na hindi kay Renato
Hindi kay Celine, kundi isang estranghero na may bakas ng pamilyar na kalupitan. Sino ang lalaking nakatingin sa kanya mula sa dilim at bakit tila kilala niya ang bawat galaw ni Misaki bago pa man niya ito gawin? Ang misteryo ni Anton ay nagsisimula nang magkaroon ng mukha at ang mukhang iyon ay tila isang babala na ang kanyang hinahukay na katotohanan ay may kalakip na mas malaking panganib. Ang utang na loob na isinumbat mo sa akin ay naging isang kadenang tila habang buhay na hihila sa akin pabalik sa impyerno ng inyong pamilya. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bakery ni Misaki ay nakakabingi. Wala na ang mabangong amoy ng bagong lutong pandesal, wala na ang usok mula sa hornuhan na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang umaga. Sa halip, ang tanging naroon ay ang malamig na selyo ng gobyerno sa kanyang pinto. Isang dilaw na papel na tila isang malaking sugat sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan ni Misaki ang kanyang mga kagamitang nakatigil, naramdaman niya ang isang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang kaluluwa na unti-unting kinakaltas ng mga devega. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng isang marangyang sasakyang huminto sa tapat. Sa pagkakataong ito, hindi si Renato ang bumaba, kundi ang babaeng pinagmulan ng lahat ng kanyang bangungot, si Lola Esme. Bumaba ang matanda mula sa sasakyan, suot ang isang terno na kulay ginto, may hawak na abaniko na tila ba isang sandata. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng awtoridad. Ang kanyang tingin ay mapang-uri habang sinusuri ang saradong tindahan ni Misaki. "Look at this place!" Panimula ni Lola Esme, ang kanyang boses ay puno ng pait at panghahamak. Isang maduming tindahan na ngayon ay selyado na. At dito mo balak palakihin ang kaisa-isang apo ko? Misaki, huwag kang maging matigas ang ulo. Alam mong hiram lang ang buhay ng nanay mo noon dahil sa pera namin. Utang na loob mo sa amin ang bawat hiningang tinamasa ng pamilya mo. Ang salitang utang na loob ay tumama sa puso ni Misaki na parang isang latigo. Naalala niya ang mga araw na nagmakaawa siya sa harap ng matandang ito para sa pambayad sa ospital ng kanyang ina. Binayaran nila ang bills. Oo, ngunit kapalit niyon ay ang 4 na taon ng pagiging alipin ni Misaki sa kanilang mansyon, ang pagtanggap sa bawat sampal at mura bilang kabayaran. "Nagbayad na ako, Lola Esme." Ang boses ni Misaki ay mababa, ngunit puno ng determinasyon. "Ibinigay ko ang 4 na taon ko. Hinayaan ko ninyong tawagin akong baog sa harap ng lahat, kahit alam nating lahat ang totoo. Hindi ba sapat na kabayaran ang pagdurog ninyo sa dangal ko?" Isang matalim na halakhak ang itinugon ng matanda. "Ang dangal ay para lamang sa mga taong may kayamanan, Misaki. Sa ngayon, isa ka na lang palamunin ng lipunan. Ibinigay namin ang lahat sa iyo, pero wala kang naibigay na tagapagmana. At ngayong may hero na, hindi namin hahayaang madungisan ang dugo ng mga devega sa ganitong klaseng kapaligiran." "Hindi niyo siya makukuha dahil lang sa utang na loob na yan," giit ni Misaki. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. "Si Hiro ang buhay ko." Lumapit si Lola Esme. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa pangamoy ni Misaki. "Kung ayaw mong ibigay ang bata ng maayos, sisingilin kita sa lahat. Ang perang ginastos namin sa nanay mo, ang bahay na tinuluyan mo, bawat butil ng kanin na kinain mo sa mansyon, pagsasama-samahin ko yan at ihahabla kita hanggang sa mabulok ka sa utang. Isipin mo si Hiro, Misaki. Gusto mo bang makita siyang nagugutom habang ang nanay niya ay nagtatago sa mga naniningil?" Doon, isang golden moment ang naganap. Nakita ni Misaki ang refleksyon ng kanyang sarili sa suot na mamahaling alahas ng matanda. Isang babaeng pagod, may mantsa ng harina, ngunit may mga matang hindi na marunong sumuko. Sa kabilang kalye, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa kanyang jeep.
Hindi lumapit si Mateo dahil alam niyang ito ang laban ni Misaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisilbing liwanag, pag-asa, na nagpapaalala kay Misaki na hindi na siya ang dating babaeng takot sa anino ni Lola Esme. Kunin niyo na ang lahat, Lola Esme, pabulong na sabi ni Misaki, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang deklarasyon. Kunin niyo ang tindahang ito. Kunin niyo ang bawat sentimong sinasabi ninyong utang ko. Pero ang anak ko, hinding-hindi niyo siya mabibili. Dahil sa sandaling subukan ninyong hawakan si Hiro, ilalabas ko ang lahat ng dumi ninyo mula sa pekeng milagro ni Celine hanggang sa tunay na dahilan kung bakit tuyot ang inyong sariling anak. Nanlaki ang mga mata ni Lola Esme. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay unti-unting napalitan ng takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na paghinto ng isa pang sasakyan ang bumasag sa tensyon. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, isang abogado ng pamilya De Vega. May hawak siyang isang emergency court order. Miss Rivera, we have a warrant for temporary custody. Dahil sa pagsasara ng iyong negosyo at sa mga ulat ng unstable living conditions, ang bata ay kailangang ilipat sa pangangalaga ni Mr. Renato De Vega simula ngayong gabi. Ano? Hiyaw ni Misaki. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang bilis ng mga pangyayari ay tila isang planadong bitag na walang takas. Sa loob ng bahay, narinig ang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bagay. Si Hiro. Tumakbo si Misaki sa loob at nakita ang kanyang anak na nakahiga sa sahig, namumutla at tila hindi makahinga sa tindi ng takot na naramdaman mula sa sigawan sa labas. Hiro! Anak! Sigaw ni Misaki habang kinakarga ang bata. Sa labas ang abogado at si Lola Esme ay hindi man lang nagpakita ng awa. Sa halip, ang abogado ay nagsimulang magbasa ng mga tuntunin ng custody habang ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumubukas at doon ay nakita ni Misaki si Renato. Nakangiti ng mapang-uyam, tila isang hari na nagtatagumpay sa kanyang pananakop. Oras na para iuwi ang anak ko, Misaki, saad ni Renato sa pamamagitan ng malamig na tingin. Paano maililigtas ni Misaki si Hiro kung ang bata mismo ay tila bumigay na sa tindi ng trauma? At ano ang gagawin ni Mateo na ngayon ay nagsisimula ng humakbang patungo sa kaguluhan, dala ang isang sikretong maaring magpabago sa takbo ng laban na ito? Ang gabi ay nagsisimula pa lang at ang anino ni Anton Silva ay tila gumagapang na patungo sa gate ng mga De Vega. Ibigay mo ang bata, Misaki. Hindi mo na siya pag-aari sa sandaling ito. Ang bawat minutong pinatitira mo siya sa maduming bahay na ito ay isang paglabag sa batas. Ang boses ng abogado ay tila isang matalim na palaso na binitawan sa gitna ng kadiliman. Walang pakundangan sa nangihinang katawan ni Hiro na karga-karga ni Misaki. Habang ang bata ay humihingal at ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa leeg ng kanyang ina. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Misaki, isang tunog ng desperasyon at takot. Ang bawat hakbang ni Renato patungo sa kanya ay tila pagyanig ng mundo, isang mapang-aping presensya na nagnanais tupiin ang kanyang huling pag-asa. Sa kabilang dako, si Misaki ay tila isang sugatang leon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang kaisa-isang kayamanan sa gitna ng bagyong ito ng kawalang katarungan. Isang hakbang pa rin nato at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano kakadumi. Ang boses ni Misaki ay gumaralgal, ngunit puno ng lason. Ngunit bago pa man makasagot si Renato, isang matatag na kamay ang pumatong sa balikat ng abogado. Si Mateo. Nakatayo ang lalaki ng may awtoridad na hindi inaasahan mula sa isang driver ng jeep. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nagbababala. Ang bata ay nasa gitna ng isang medical na krisis, saad ni Mateo. Ang boses ay malalim at kalmado, ngunit may dalang bigat.
Kung pipilitin ninyong ilayo siya sa kanyang ina sa ganitong kalagayan, hindi lang custody ang kakaharapin ninyo, kundi isang demanda ng child endangerment. Gusto niyo bang maging headline bukas na ang isang De Vega ay pumatay ng bata dahil sa pride? Ang pananakot ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Renato. Napahinto ang abogado, nag-aalangan. Alam nila na sa harap ng maraming saksi sa kalsada, ang anumang marahas na galaw ay makakasira sa kanilang perpektong imahe. Sa huli, napilitang umatras ang mga De Vega, nag-iiwan ng isang banta na babalik sila sa oras na maging maayos ang lagay ng bata. Dinala ni na Mateo at Misaki si Hiro sa isang maliit na klinika sa malapit. Habang hinihintay na kumalma ang paghinga ng bata sa loob, lumabas ang dalawa at tumayo sa ilalim ng malaking puno ng nara sa harap ng gusali. Ang langit ay nagsimula ng magdilim at ang marahang pagpatak ng ulan ay nagsimulang bumasa sa tuyong kalsada, naglalabas ng amoy ng lupa na tila ba nakikiramay sa kanilang pighati. Salamat, Mateo, pabulong na sabi ni Misaki. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak na sa tindi ng pagod. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Inalis ni Mateo ang kanyang jacket at maingat na isinampay ito sa mga balikat ni Misaki. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Habang inaayos ni Mateo ang jacket, nagkalapit ang kanilang mga mukha. Sapat na para marinig ni Misaki ang marahang paghinga ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang init na nagmumula sa jacket at sa presensya ni Mateo ay tila isang yakap na matagal nang kinakailangan ng kanyang nangungulilang puso. Naranasan ko na ang mawalan, Misaki, panimula ni Mateo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Ang asawa ko, namatay siya sa panganganak dahil wala kaming sapat na pera para sa maayos na ospital. Ang anak ko, hindi man lang nakahinga sa mundong ito. Kaya nang makita kita, nakita ko ang lahat ng laban na hindi ko nagawa noon. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Ang pag-amin na ito ni Mateo ay nagdulot ng isang matinding kilig at lungkot sa puso ni Misaki. Hindi lang pala siya isang tagapagligtas, kundi isang lalaking nagdadala rin ng sariling krus. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa gilid ng bench, isang marahang pagdaiti ng balat sa balat na tila isang tahimik na pangako ng pagkakaisa. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Mateo? Tanong ni Misaki. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang hawak sa kamay ni Misaki ay humigpit ng bahagya. Dahil sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, ikaw lang ang nakita kong totoo, Misaki. At ang katotohanan yon, ang karapat-dapat na ipaglaban. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng tunog ng isang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating sa telepono ni Misaki. Pagbukas niya, isang larawan ang bumungad sa kanya. Isang litrato ni Mateo na lihim na kinuhanan sa loob ng jeep nito. At sa ibaba ay may nakasulat na mensahe. You found a hero, Misaki. Let's see if he can still save you once he loses his license and his life. Distansya o disgrasya, choose wisely. Napatingin si Misaki kay Mateo. Ang kanyang puso ay muling binalot ng takot. Hindi lang siya ang target ni Renato. Ngayon, ang tanging taong nagmamalasakit sa kanya ay nanganganib na ring madamay sa maduming laro ng mga De Vega. Gaano kalayo ang kayang gawin ni Misaki para protektahan ang lalaking nagsisimula ng magpatibok ng kanyang puso? At sapat ba ang liwanag ni Mateo para itaboy ang dambuhalang anino ni Renato na ngayon ay hindi lang custody ang nais makuha, kundi ang mismong kalayaan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya? Hindi ang kislap ng mga diamante ang nakakabulag sa gabing ito, kundi ang kapal ng mukha ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang yaman, habang ang kanilang mga kaluluwa ay nabubulok na sa kasinungalingan.
Ang bulwagan ng San Jose Preschool ay nababalot ng marangyang dekorasyon para sa taunang fundraising gala. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay tila pilit na nagtatakip sa baho ng politika ng mga magulang. Nakatayo si Misaki sa isang sulok, suot ang kanyang pinakamaayos na puting blusa na maingat niyang pinlantsa hanggang sa mawala ang bawat gusot at isang itim na palda na lumana ngunit malinis. Pinilit niyang pumunta rito hindi dahil gusto niyang makisalamuha, kundi dahil kailangan niyang patunayan sa board ng paaralan na siya ay isang responsableng ina na kabahagi ng komunidad sa kabila ng paninirang puri ng mga De Vega. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng maramihang pagtatama ng mga basong kristal na tila mga maliliit na kampana ng tagumpay. Sa gitna ng bulwagan, naroon si Renato at Celine, tila mga hari at reyna ng gabi. Ang bawat tawa ni Celine ay sumasabay sa kislap ng kanyang suot na kwintas, habang si Renato naman ay abala sa pakikipagkamay sa mga direktor ng paaralan. Bakit ba may mga taong pilit isinisiksik ang sarili sa lugar na hindi naman sila bagay? Ang boses ni Celine ay narinig ni Misaki sa kanyang likuran. Paglingon niya, ang babae ay nakatitig sa kanya nang may halong pandidiri habang hawak ang isang baso ng matingkad na pulang alak. This is a gala for donors, Misaki. Hindi ito relief operation para sa mga nawalan ng trabaho. Nandito ako bilang magulang ni Hiro, Celine. At hanggang sa huling sandali, hindi niyo mababago ang katotohanan yon. Mahinahong sagot ni Misaki, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpukpok sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Renato. Ang kanyang muka ay mapula na dahil sa alak at ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na ningning. Talaga, Misaki? You think a clean blouse is enough to make you look like you belong here? You are a stain in this school, just like you were a stain in my family. Sa isang iglap, tila bumagal ang takbo ng oras. Itinaas ni Renato ang kanyang kamay na may hawak na baso. Sa isang tila aksidenteng pagkilos, itiniwarik niya ang baso at ang pulang alak ay direktang bumuhos sa puting blusa ni Misaki. Ang likido ay mabilis na kumalat, tila isang sariwang sugat na bumubukas sa gitna ng kanyang dibdib. Ang lamig ng alak ay tumagos sa kanyang balat, ngunit ang init ng kahihiyan ay mas matindi, umaakyat mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga pisngi. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtulo ng alak mula sa laylayan ng blusa ni Misaki patungo sa makintab na sahig. Ang bawat patak ay tila isang bilang ng kanyang pagkatalo sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan. Oh my God, I'm so sorry, Misaki. Plastic na sigaw ni Celine, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Renato is just a bit tipsy. Pero look at you. Para kang dugo ang biktima ng sarili mong kahirapan. You should leave. Nakakaya ka sa mga guest. Naramdaman ni Misaki ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang kanyang unang instinct ay ang tumakbo, ang magtago sa dilim at umiyak hanggang sa mawalan ng boses. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Hiro, ang batang nag-alay ng kanyang alkansya para sa kanya. Kung susuko siya ngayon, ipapakita niya sa kanyang anak na ang yaman ay kayang durugin ang katotohanan. Isang golden moment ang naganap ng kuhanin ni Misaki ang isang puting table napkin mula sa kalapit na mesa. Hindi niya pinahid ang alak. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo ng may dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Ang mantsa sa damit ay nalalabhan, Renato. Pero ang mantsa sa konsensya niyo, kahit ubusin niyo pa ang lahat ng alak at pabango sa mundong ito, hinding-hindi niyo maiaalis. Tinalikuran niya ang mag-asawa. Ngunit bago siya makalayo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa stage. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang kinatawan ng Silva Holdings, nais naming mag-alay ng karagdagang pondo para sa scholarship ng mga batang nangangailangan. Silva, ang pangalang iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla
ng pagkatao ni Misaki. Tumingin siya sa stage at doon niya nakita ang isang lalaking nasa edad 40. Seryoso ang muka at may tindig na puno ng misteryo. Si Anton Silva. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ni Celine. Ang mukha ng babae ay biglang namutla. Ang kanyang hawak sa braso ni Renato ay humigpit ng labis hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Ang takot sa mga mata ni Celine ay hindi maikakaila. Isang takot na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Napansin ni Misaki ang palitan ng tingin sa pagitan ni Celine at Anton. Hindi ito tingin ng magkakilala lamang. Ito ay tingin ng dalawang taong may madilim na kasaysayan. Sa gitna ng kanyang basang damit at ang lamig ng aircon, isang bagong init ang naramdaman ni Misaki. Ang piraso ng papel na nakuha niya noon, ang reseta ni Anton, ay nagsimulang magkaroon ng malaking koneksyon. Sino ka ba talaga sa buhay ni Celine, Anton? Pabulong na tanong ni Misaki sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ni Mateo sa labas ng gate. Nang makita ng lalaki ang mantsa sa kanyang blusa, mabilis itong lumapit at hinubad ang kanyang jacket para ibalot kay Misaki. Ano ang nangyari? Sinaktan ka ba nila? Hindi, Mateo. Tugon ni Misaki. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Pinatunayan lang nila kung gaano sila kadesperado. Pero Mateo, nakita ko siya. Nakita ko si Anton Silva. At sa tingin ko, hindi lang si Renato ang niloloko ni Celine. Niloloko niya ang buong mundo. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig nila. Isang itim na sedan ang mabilis na dumaan at isang envelope ang itinapon mula sa bintana nito patungo sa paanan ni Misaki. Pagbukas niya, hindi ito pera o banta, kundi isang lumang litrato ni Celine at Anton na magkayakap sa harap ng isang fertility clinic. Maraming taon na ang nakalilipas. Sino ang nagpadala ng litratong ito? At ano ang tunay na relasyon ni Anton sa milagrong dinadala ni Celine sa kanyang sinapupunan? Ang gabi ng fundraising ay naging gabi ng unti-unting pagbaklas sa maskara ng mga De Vega. At si Misaki ang may hawak ng unang piraso ng katotohanan. Isang mantsa na hindi kailanman mabubura, Misaki. Kahit ubusin mo pa ang lahat ng sabon sa mundo, mananatili kang marumi sa paningin ng mga De Vega. Ang mga salitang yon ni Renato mula sa nagdaang gabi ay tila mga linta na nakakapit sa isipan ni Misaki habang nakayuko siya sa harap ng isang palanggana ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay babad sa malamig na tubig. Paulit-ulit na ikinusukos ang puting blusa na may mantsa ng pulang alak. Ang bawat kuskos niya sa tela ay tila isang pagtatangkang burahin ang lahat ng pait at kahihiyang ibinuhos sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang tunog ng marahang pag-agos ng tubig mula sa gripo ay tila isang malungkot na uyayi sa gitna ng katahimikan ng kanyang maliit na kusina. Ito ang mitalas na biro ng tadhana habang si Renato at Celine ay natutulog sa malambot na kama ng kanilang mansyon. Si Misaki ay gising na gising, nililinis ang dumi na sadyang ginawa ng iba. Nararamdaman niya ang pamimintig ng kanyang mga daliri, ang pangangatog ng kanyang mga tuhod mula sa pagod. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat bula ng sabon na pumuputok ay tila ang kanyang mga pangarap na isa-isang naglalaho. Ngunit sa ilalim niyon ay ang matitigas na hibla ng kanyang paninindigan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang malakas na tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Hindi ito ang mahinahong dating ng jeep ni Mateo. Ito ay marahas, puno ng kayabangan. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Renato. Ang mukha ay namumula pa rin sa galit. At ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng puot. Ano ang ginagawa mo sa gala kagabi, Misaki? How dare you show your face there at ipahiya kami? Hiyaw ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa katahimikan ng umaga. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Misaki mula sa kanyang nilalabhan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ipinahiya, Renato? Hindi ba't ikaw ang nagbuhos ng alak sa akin? Ang tanging nakakahiya sa gabing iyon ay ang kawalan mo ng modo sa harap ng mga taong inaasahan mong re-respeto sa iyo. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Renato. Hinablot niya ang basang blusa mula sa palanggana at itinapon ito sa sahig, dahilan upang tumalsik ang tubig sa mukha ni Misaki. You are nothing but a failed wife. At kung akala mo ay makukuha mo ang simpatya ng board ng paaralan, nagkakamali ka. I have the money, I have the power. Dahan-dahang tumayo si Misaki. Pinahid ang tubig sa kanyang mukha nang walang kahit anong emosyon. Isang golden moment ang naganap ng titigan niya nang diretso si Renato sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng talim na hindi pa nakikita ng lalaki noon. Money and power, Renato. Pero meron ka bang katotohanan? Alam mo, nakita ko si Anton Silva kagabi at nakita ko rin kung paano manginig sa takot ang perpekto mong asawa. Nang makita siya, nanigas si Renato. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay naningkit. Ano ang kinalaman ni Anton Silva rito? He is a business associate. Associate? O baka naman, ang tunay na arkitekto ng milagrong ipinagmamalaki ninyo? Ang boses ni Misaki ay naging isang pabulong na banta. Bawat salita ay tila isang munting saksak sa ego ni Renato. Renato, hindi mo ba naiisip? 4 na taon tayong sumubok at alam nating dalawa ang resulta ng test mo. Tapos sa loob lang ng ilang buwan kasama si Celine, biglang may air ka na. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang kamukha ni Anton Silva ang nasa isip ng asawa mo sa tuwing hinahaplos niya ang kanyang tiyan? Magtigil ka. Isang malakas na paghampas sa mesa ang ginawa ni Renato. Ang tunog nito ay tila isang pagputok ng baril sa loob ng maliit na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumurap si Misaki. Ang katotohanan ay parang tubig, Renato. Kahit gaano mo itago, makakahanap ito ng butas para lumabas. Dagdag ni Misaki habang inilalabas niya ang lumang litrato ni Celine at Anton mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito ng sandali lamang, sapat na para makita ni Renato ang matalik na ugnayan ng dalawa sa harap ng fertility clinic. Ang mukha ni Renato ay dumaan sa iba't ibang kulay, mula sa galit patungo sa pagkalito, at huli ay sa isang matinding pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang pride ay mas matigas pa sa semento. Pekeng litrato iyan. Desperada ka lang na makuha ako ulit kaya ka gumagawa ng kwento. Hindi kita kailangan, Renato. Ang kailangan ko ay ang anak ko. At sa oras na mapatunayan ko sa korte ang lahat ng ito, hindi lang custody ang mawawala sa iyo, kundi ang mismong dangal na pilit mong itinatayo sa ibabaw ng buhangin. Saad ni Misaki nang may nakamamatay na kalmado. Tumalikod si Renato at naglakad palabas, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing tatag ng kanina. Sa pag-alis ng kanyang sasakyan, naiwan si Misaki na nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na kusina, tinitingnan ang basang blusa sa sahig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Mula sa silid, lumabas si Hiro, dala ang isang maliit na tuwalya. Inabot niya ito sa kanyang ina at sinimulang tulungan si Misaki na pulutin ang basang damit. Ang tahimik na pagtulong ng bata ay tila isang mabisang gamot sa pagod ng ina. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ni Misaki ang isang mahinang kalos sa labas ng kanyang bintana. May isang aninong mabilis na dumaan, isang lalaking naka-hoodie na tila kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Sino ang nagmamasid sa kanila sa dilim? At ang litratong natanggap ni Misaki, ito ba ay isang tulong mula sa isang kaibigan o isang bitag mula sa isang bagong kaaway na nais ring pabagsakin ang mga De Vega? Ang laban ni Misaki ay hindi na lamang tungkol sa custody.
Ito ay naging isang madilim na maze ng mga lihim kung saan ang bawat hakbang ay may katumbas na panganib. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, huwag kang tatawag dito nang wala akong pahintulot? Mapapahamak tayo. Ang matinis at kinakabahang boses ni Celine ang sumalubong kay Renato sa pintuan ng kanilang silid. Nakatayo ang babae sa tabi ng bintana, mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone, habang ang kabilang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng chandelier, ang mukha ni Celine na dati ay puno ng kislap at kayabangan ay tila isang hungkag na maskara ng takot. Ang bawat paghinga niya ay mabilis, tila isang ibong nakulong sa isang masikip na hawla. Hindi gumalaw si Renato sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salitang binitawan ni Misaki kanina sa bakery ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa loob ng kanyang tenga. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang kamukha ni Anton Silva ang nasa isip ng asawa mo? Ang mga salitang iyon ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang tiwala. Pinagmasdan niya si Celine, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa, at sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang naramdaman niya, kundi isang nanunuot na pagdududa na tila yelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang ibinaba ni Celine ang telepono nang mapansin ang presensya ni Renato. Pilit siyang ngumiti, ang kanyang mga mata ay mailap na tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Di darling, kanina ka pa ba dyan? Ang akala ko ay huli ka nang uuwi mula sa opisina. Sino ang kausap mo, Celine? Ang boses ni Renato ay mababa, halos pabulong. Ngunit may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. At bakit kailangang matakot ka na mapahamak tayo? Lumapit si Celine, pilit na ipinapakita ang kanyang maternal glow na dati ay nakakapagpatahimik kay Renato. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Ang kanyang bango ay tila lason na pilit nagpapaamo sa galit nito. Wala yun, darling. Isang supplier lang mula sa Silva Holdings. Masyado silang mapilit tungkol sa donasyon para sa gala. Alam mo naman, bawal akong ma-stress para sa baby natin. Baby natin. Ang salitang yon ay dati ay musika sa pandinig ni Renato, ngunit ngayon ay tila isang sintonadong nota na masakit sa pandinig. Tumingin si Renato sa tiyan ni Celine at sa kanyang isipan, biglang nag-overlap ang mukha ni Anton Silva sa imaheng iyon. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad, ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang internal crumbling ang nagaganap sa loob ni Renato. Ang kanyang buong pagkalalaki, ang kanyang reputasyon bilang isang De Vega ay nakasalalay sa batang yon. Kung totoo ang sinasabi ni Misaki, kung ang batang ito ay hindi sa kanya, siya ang magiging pinakamalaking katatawanan sa buong bansa. Ang takot na ito ay mas matindi pa sa takot na mawalan ng yaman. Ito ay ang takot na mabura ang kanyang pangalan sa kasaysayan. May itinatago ka ba sa akin, Celine? Tanong ni Renato, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw ng mga pilik mata ng babae. How could you say that, Renato? Biglang nagbago ang timpla ni Celine. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng gaslighting. I am carrying your heir. Pagkatapos ng lahat ng panlalait na tinanggap ko mula sa ex-wife mo, pati ba naman ikaw ay pagdududahan ako? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Kung ayaw mo sa amin ng anak mo, sabihin mo lang, aalis kami. Ang pag-iyak ni Celine ay tila isang planadong pagtatanghal sa teatro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumapit si Renato para amuin siya. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang isip ay bumalik sa lumang photocopy ng medical record na ipinakita ni Misaki. Isang katanungan ang hindi mawala sa kanyang utak. Kung siya ay baog, paano nabuntis si Celine? Samantala, sa labas ng mansyon, sa ilalim ng madilim na langit ng gabi, muling nakita ni Misaki si Mateo na naghihintay sa kanya sa loob ng jeep. Ang pulang ilaw mula sa dashboard ay nagbibigay ng matapang na anyo sa mukha ni Mateo.
Sa loob ng kanyang bag, hawak ni Misaki ang isang maliit na digital recorder, isang regalo mula kay Mateo. Nagawa mo ba? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Naitanim ko na ang binhi ng pagdududa sa utak ni Renato, Mateo. Tugon ni Misaki. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may determinasyon. Ngayon, panonoorin ko siyang dahan-dahang kainin ng sarili niyang takot. Pero kailangan nating mahanap si Anton Silva. Siya ang huling piraso ng puzzle. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Misaki, isang golden moment na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Ang init ng kamay ni Mateo ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi kita pababayaan, Misaki. Kahit na anong dambuhala ang kailangan nating banggain, kasama mo ako. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na kotse ang mabilis na dumaan sa harap ng jeep ni Mateo. Hindi ito ang kotse ni Renato. Sa loob niyon, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila. Si Anton Silva. Nakatitig ito kay Misaki ng may halong pagnanasa at panganib. Bakit nasa labas ng mansyon ng mga De Vega si Anton Silva? At ano ang tunay na ugnayan niya kay Misaki na tila ba may mas malalim silang nakaraan na hindi pa naibubunyag? Ang gabi ay nababalot ng misteryo at ang takot sa mga mata ni Renato ay simula pa lamang ng isang malaking pagguho. Paano haharapin ni Misaki ang katotohanan na ang lalaking hinahanap niya ay maaring siya ring lalaking matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Ang bawat titig mo ay tila isang sumpa na pilit kong kinalilimutan. Ngunit sa gabing ito, ang iyong anino ay muling gumagapang sa aking pintuan. Ang hangin sa loob ng jeep ni Mateo ay naging masikip. Tila nawala ng oksiheno nang magtama ang paningin ni Misaki at ng lalaking nasa loob ng itim na kotse. Ang tunog ng dahan-dahang pag-andar ng sasakyan ni Anton Silva ay tila isang babala, isang malakas na pagpintig ng panganib sa gitna ng tahimik na kalsada. Pakiramdam ni Misaki ay bumalik siya sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay na pilit na niyang ibinaon sa limot. Isang nakaraang hindi alam ni Renato at lalong hindi alam ni Mateo. Misaki, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa kamay ni Misaki, nagbibigay ng init sa gitna ng kanyang panginginig. Iyong lalaking iyon, Mateo. Siya si Anton. Pabulong na sagot ni Misaki. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa naglalahong pulang ilaw ng kotse. Bakit siya narito? Bakit niya tayo tinitingnan ng ganoon? Hindi sumagot si Mateo. Ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa manibela. Alam niyang ang laban na ito ay lumalalim na. Hindi na lamang ito tungkol sa sustento o custody, kundi tungkol sa mga madidilim na sikretong handang pumatay para manatiling tago. Samantala, sa loob ng isang madilim na eskinita, hindi kalayuan sa mansyon ng mga De Vega, huminto ang itim na sedan, bumukas ang pinto at lumabas si Celine. Balot ng isang itim na shawl, ang kanyang mga mata ay mailap na tila isang hayop na tinutugis. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling pabango ni Anton Silva ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding kilabot. Bakit ka nagpapakita rito? Sabi ko sa iyo, huwag kang lalapit sa pamilyang De Vega. Ang boses ni Celine ay nanginginig sa galit at takot. Isang marahang tawa ang itinugon ni Anton, isang tunog na walang bakas ng emosyon. Bakit, Celine? Natatakot ka ba na malaman ng asawa mo na ang tagapagmanang dinadala mo ay bunga ng ating mga gabi sa Hong Kong? O natatakot ka na malaman ni Misaki ang tunay nating ugnayan? Walang ugnayan, Anton. Tapos na tayo. Binayaran na kita. Sigaw ni Celine, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal. Hindi mababayaran ng pera ang lahat, mahal ko. Lalo na't nakita ko muli si Misaki kanina. Hinaplos ni Anton ang buhok ni Celine.
Isang kilos na puno ng banta. Alam mo ba, sa bawat pagtitig ko sa kanya, naaalala ko kung bakit ko siya pinili noon bago mo siya siniraan sa pamilya De Vega. Ang ganda pa rin niya, Celine. Mas matapang, mas nakakaakit. Nanigas si Celine. Ang selos at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Huwag mong subukang lapitan siya. Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung ganoon, siguraduhin mong makuha ni Renato ang kuso din ng batang iyan. At kapag nakuha na natin ang pera ng mga De Vega, saka tayo aalis. Malamig na utos ni Anton. Pero kung hindi, baka maisipan kong ibigay kay Misaki ang tunay na resulta ng EDN na hawak ko. Isipin mo, Celine, sino ang mas paniniwalaan ni Renato? Ang asawang nagsisinungaling o ang ebidensyang hawak ng isang Silva? Nang bumaba si Celine sa sasakyan, ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly. Hindi niya alam na mula sa isang madilim na sulok, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa kanilang pagtatagpo. Si Mateo. Hindi niya hinayaang umuwi si Misaki nang walang kasiguruhan. Sinundan niya ang kotse ni Anton at doon niya nakumpirma ang kanyang hinala. Ang golden moment ay naganap nang bumalik si Mateo sa tapat ng bahay ni Misaki. Hindi siya nagsalita tungkol sa nakita niya. Sa halip, inabutan niya si Misaki ng isang mainit na pandesal na binili niya sa kanto. Misaki, kahit anong mangyari bukas sa korte, tandaan mo ito. Ang gabi ay pinakamadilim bago ang bukang liwayway. Saad ni Mateo habang maingat na pinapahiran ang isang mantsa ng harina sa pisngi ni Misaki. Ang haplos na yon ay tumagal ng ilang segundo, sapat na para maramdaman ni Misaki ang katapatan ng lalaki. Hindi ka na muling maglalakad sa dilim ng mag-isa. Salamat, Mateo. Pero natatakot ako. Natatakot ako para sa'yo. Pabulong na tugon ni Misaki. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Mateo. Mas matakot sila sa akin, Misaki, dahil ang taong wala nang mawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na silid, habang tinitingnan ni Misaki ang natutulog na si Hiro, isang liham ang natagpuan niya sa ilalim ng kanyang unan. Isang liham na may sulat kamay na kilala niya. Mula kay Anton Silva. I've been watching you, Misaki. Renato is a fool and Celine is a snake, but you are the truth I lost. Meet me at the old pier tomorrow, or else Hiro will be the one to pay for your silence. Sino ba talaga si Anton Silva sa nakaraan ni Misaki? At ano ang tunay na dahilan kung bakit pilit niyang pinagtatagpo ang landas nila sa gitna ng kaguluhan ng mga De Vega? Ang bukas ay hindi lamang tungkol sa custody ni Hiro. Ito ay tungkol sa isang nakaraang handang lamunin ang kasalukuyan. You think you can win by playing with fire, Misaki? Isang tawag ko lang sa pulis. Mabubulok ka sa kulungan kasama ang bago mong kasabwat. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa maduming laro mo. Ang boses ni Renato ay parang isang matalim na lagari na pilit pinuputol ang huling hibla ng pasensya ni Misaki. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng saradong bakery. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa mga mumo ng tinapay na hindi na nailigpit. Sa bawat salita niya, ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila nagiging abo, mahirap lang hapin at punong-puno ng lason. Sa kabilang dako, si Misaki ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatahi ng isang natanggal na butones sa lumang polo ni Hiro. Isang simpleng gawain ng pagmamahal sa gitna ng isang malupit na pag-atake. Ang puting sinulid ay dahan-dahang lumulusot sa butas. Tila ba tanging ang maliit na tahi na yon ang nagdudugtong sa kanyang nananatiling katinuan. Naramdaman ni Misaki ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na pagguho. Ang bakery na kanyang pinakaingatan, ang pangarap na itinayo niya mula sa barya-baryang ipon, ay wala na. Permanente nang binawi ang kanyang lisensya dahil sa impluwensya ng mga De Vega. Para siyang isang punong pinutulan ng mga ugat. Nakatayo pa rin
ngunit wala ng buhay na nananalaytay. Nakikinig ka ba? Muling hiyaw ni Renato, sabay hablot sa polong tinatahi ni Misaki. Ang matalim na karayom ay tumusok sa daliri ni Misaki at isang maliit na butil ng matingkad na pulang dugo ang lumitaw sa kanyang balat. Isang golden moment ang naganap ng titigan ni Misaki ang sarili niyang dugo. Hindi siya dumaing, hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang sinipsip ang dulo ng kanyang daliri at tumingin kay Renato nang may pagkamuhi na mas malalim pa sa karagatan. Ang anak mo, Renato? Kailan mo pa naging anak si Hiro? Noong panahong itinatapon mo kami sa kalsada? O noong hinahayaan mong gutumin kami habang nagpapakasasaka sa yaman ng nanay mo? Huwag mong ibahin ang usapan. Alam ko ang tungkol kay Anton Silva. Ang boses ni Renato ay nanginginig na sa galit. Ang kanyang pride ay tila isang sugatang hayop. Ibinigay sa akin ni Celine ang sulat na nakuha niya sa bakery mo. Nakikipagkita ka sa kanya sa pier, hindi ba? Desperada ka na ba talagang sirain kami, kaya pati ang kaaway ng pamilya ko ay kakampi mo na? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Misaki. Napagtanto niya ang lawak ng mamanipula ni Celine. Ang sulat na dapat ay panlaban niya ay ginamit laban sa kanya. Ang gaslighting ng mag-asawang ito ay tila isang sining na sadyang idinisenyo para siya ang lumabas na traidor. Nabalik lamang ang diwa ni Misaki nang marinig ang tunog ng paghila ng mabibigat na gamit sa labas. Si Mateo. Dumating ang lalaki, dala ang kanyang jeep upang tulungan si Misaki na ilikas ang mga natitirang kagamitan mula sa bakery. Nang makita ni Mateo si Renato sa loob, mabilis itong pumasok at humarang sa pagitan ng dalawa. Tapos na ang usapan dito, De Vega. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na tao ang kaharap ko. Saad ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa ngunit may dalang panganib na tila isang kulog sa malayo. At ikaw naman ang tagapagtanggol? Isang driver. Pangungutya ni Renato, ngunit napaatras siya nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Mateo. Sige, magsama kayo sa hirap. Pero tandaan mo, Misaki, ang pier ang magiging huling hantungan ng lahat ng ilusyon mo. Nang makaalis si Renato, nanghina ang mga tuhod ni Misaki at napaupo siya sa sahig. Ang bawat gamit na isinasakay ni Mateo sa jeep ay tila bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting kinukuha. Ang kanyang bakery ay bakante na. Ang mga dingding ay tila lumuluha sa lungkot. Lumapit si Mateo at lumuhod sa harap ni Misaki. Hinawakan niya ang mga kamay ng babae. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa nanlalamig na sistema ni Misaki. Kailangan nating harapin si Anton, Misaki. Hindi mo pwedeng gawin ito ng mag-isa. Ang pier ay mapanganib, lalo na't gabi na. Kailangan kong pumunta, Mateo. Pabulong na sagot ni Misaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Nakalagay sa sulat, kapag hindi ako sumulpot, si Hiro ang madadamay. Hindi ko hahayaang masaktan ang anak ko dahil sa mga multo ng nakaraan. Humarurot ang jeep ni Mateo patungo sa lumang pier. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog. At ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng alon sa mga haligi ng tulay. Ang amoy ng alat at kalawang ay nanunuot sa hangin. Nagdadala ng isang kakaibang kilabot. Pagbaba ni Misaki, ang kanyang mga hakbang sa kahoy na tulay ay lumilikha ng matitigas na tunog na tila ba bawat isa ay isang paalam sa kanyang kaligtasan. Sa dulo ng pier, sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw, nakatayo ang isang figura. Hindi ito si Anton Silva. Isang babae ang dahan-dahang lumingon. Si Celine. Ngunit ang Celine na nakikita ni Misaki ngayon ay hindi ang reynang puno ng alahas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang dress ay may bahid ng putik. At sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bagay na nagpakaba ng husto kay Misaki. Ang paboritong laruan ni Hiro. Nasaan ang anak ko? Ang hiyaw ni Misaki ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celine.
Ang anak mo ay nasa ligtas na lugar, Misaki. Pero ikaw ay hindi na makakaalis dito ng buhay. Mula sa dilim, lumitaw ang dalawang lalaking nakauniforme ng Silva Holdings, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi sa isang empleyado, kundi sa isang mamamatay tao. At sa likod nila, dahan-dahang naglalakad si Anton Silva. Hawak ang isang dekalibreng baril, na tila ba isang laro lamang ang lahat. "Welcome to the end of the line, Misaki," saad ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. Sino ang tunay na nag-set up ng pagtatagpong ito? Si Celine ba ay biktima rin? O siya ang utak sa likod ng planong pagpawi kay Misaki sa mapa? At nasaan si Mateo na kanina lang ay nasa likuran niya? Ang gabi sa pier ay naging isang bitag na tila wala ng labasan, at si Hiro ay naging pain sa isang laro ng kapangyarihan at paghihiganti. Ang pinakamasakit ng saksak ay hindi galing sa patalim, kundi sa piraso ng tela na yakap-yakap ng aking anak gabi-gabi, na ngayon ay nasa maruming kamay na ni Celine. Ang laruang oso ni Hiro na may bahid pa ng natuyong gatas at amoy ng aming maliit na tahanan ay tila isang piraso ng aking puso na dinudurog sa harap ng aking mga mata. Sa bawat pagpiga ni Celine sa malambot na laruan, naramdaman ni Misaki ang bawat hibla ng kanyang katinuan na unti-unting napuputol. Ang hamog sa pier ay tila naging isang masikip na kumot na bumabalot sa kanyang leeg, nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng madilim na alon sa mga kinakalawang na poste ng tulay, isang tunog na tila ba humihiling ng isang sakripisyo sa gabing ito. "Where is he, Celine? Where is my son?" Ang hiyaw ni Misaki ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang matalim at mapangasar kong tawa ang itinugon ni Celine. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagtatago sa likod ng mamahaling kolorete. "Oh, Misaki, huwag kang masyadong emosyonal. Hiro is safe. For now. Pero alam mo, it's so funny. Handa kang mamatay para sa isang batang kailanman ay hindi naging De Vega sa paningin ng batas. Huwag mong madamay-damay ang anak ko sa dumi ninyo," sigaw ni Misaki, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. "Dumi?" Si Anton Silva naman ang sumingit, dahan-dahang lumalapit habang ang dulo ng kanyang baril ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng pier. Ang kanyang presensya ay tila isang itim na aninong lumalamon sa liwanag. "Misaki, Misaki, palaging matapang, palaging martir. Kaya nga siguro mas pinili mo si Renato noon kaysa sa akin, hindi ba? Pero look at where your martyrdom brought you. Pinalayas, minaltrato at ngayon, narito ka, nagmamakaawa sa harap ko." Naramdaman ni Misaki ang isang internal crumbling, ang lihim na 4 na taon niyang itinago. Ang katotohanang si Anton, ang unang lalaking minahal niya bago siya ipinagkasundo kay Renato, ay tila isang dambuhalang pader na gumuho sa kanyang paanan. Ang pagkakanulo ni Celine ay hindi lang basta panunulot ng asawa. Ito ay isang planadong paghihiganti ni Anton gamit ang katawan at ambisyon ng isang babaeng gaya ni Celine. "You used her, Anton," pabulong na saad ni Misaki. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-unawa. "Ang batang dinadala ni Celine. Ito ang paghihiganti mo kay Renato, hindi ba? Ang ipamukha sa kanya na nakabuo ka sa loob ng asawa niya habang siya ay nananatiling baog." Isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani. Ang tanging tunog na maririnig ay ang marahang pag-ihip ng hangin na may dalang amoy ng alat at kalawang. Ngunit ang katahimikang iyon ay binuwag ng isang mabigat na hakbang mula sa dilim, sa likuran ni Celine. Isang figura ang lumabas mula sa anino ng mga container van. Si Renato. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng shock. Hawak niya ang isang recorder. Ang recorder na sadyang iniwan ni Misaki sa kanyang sasakyan kanina
upang sundan siya. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pag-amin ni Anton. Renato, ang boses ni Celine ay tila isang munting tili ng daga. Ang kanyang pagiging reyna ay naglaho sa isang saglit. Totoo ba? Ang boses ni Renato ay gumaralgal, puno ng pait at kahihiyan. Ang batang ito, ang tagapagmanang ipinagmalaki ko sa buong mundo, ay bunga ng pagtataksil ninyong dalawa. Isang malakas na sampal ng realidad ang tumama kay Renato. Ang kanyang buong imperyo, ang kanyang pride bilang isang De Vega, ay gumuho sa gitna ng maruming pier. Napatingin siya kay Misaki, ang babaeng 4 na taon niyang inalipusta, ang babaeng itinapon niya dahil sa isang kasinungalingan. Nakita niya ang dugong dumadaloy sa daliri ni Misaki mula sa tusok ng karayom kanina, isang simbolo ng lahat ng sakripisyong binaliwala niya. I'm sorry, Renato, pero tapos na ang laro. Malamig na saad ni Anton. Sabay itinaas ang baril at itinutok ito sa sentido ni Renato. Kailangan niyo na kasing mawala pareho ni Misaki para maging maayos ang transisyon ng Silva Holdings sa De Vega Estate. Isipin mo na lang, at least mamamatay kayong magkasama ng baog mong ex-wife, no? Hiyaw ni Misaki, at sa isang pagkakataon ng matinding dusa, tumakbo siya patungo kay Renato, handang maging kalasag sa kabila ng lahat. Ngunit bago pa man makakalabit ni Anton ang baril, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, kasunod ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan. Ang liwanag mula sa mga headlight ay tumama ng direkta sa mga mata ni na Anton at Celine, nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa kanila. Mula sa liwanag, lumitaw si Mateo kasama ang mga awtoridad. Ngunit ang mas mahalaga, sa loob ng bisig ni Mateo ay ang umiiyak na si Hiro. Nay! Nanay! Ang hiyaw ng bata ay tila isang anghel na nagpabagsak sa kadiliman ng gabi. Doon, isang golden moment ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng baril ni Anton, ang tanging nakita ni Misaki ay ang kanyang anak. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Tumakbo siya at sinalubong ang bata. Niyakap ito ng ganoon na lamang kahigpit na tila ba ayaw na niyang pakawalan habang buhay. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang malakas na putok ang bumasag sa hangin. Nagdulot ng paglipad ng mga ibon mula sa bubong ng mga bodega. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa semento at ang pulang likido ay nagsimulang kumalat, humahalo sa alat ng dagat. Sino ang natamaan sa huling desperadong pagkilos ni Anton? Si Renato ba, na sumubok bumawi sa kanyang pagkakamali? O si Mateo na tumakbo para protektahan ang mag-ina? Ang gabi sa pier ay hindi pa tapos, at ang amoy ng pulbura ay tila isang paalala na ang bawat katotohanan ay may katapat na dugo. Ang bawat patak ng dugo sa sementong ito ay tila mga titik ng isang huling liham ng pagsisisi, isinusulat sa gitna ng kadiliman ng pier na naging saksi sa ating pagkaguho. Ang nakakabinging katahimikan na sumunod sa putok ng baril ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng dagat, nanunuot sa bawat hininga ni Misaki habang yakap-yakap niya si Hiro. Dahan-dahan, tila isang pelikulang naka-slow motion, bumagsak si Renato sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, kung saan mabilis na kumalat ang matingkad na pulang likido, bumabasa sa kanyang mamahaling puting polo. Ang polong dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay naging bandila ng kanyang pagkatalo. Hindi si Misaki ang natamaan, hindi rin si Mateo. Sa huling sandali ng pag-aalinlangan ni Anton Silva, si Renato ang humarang, hindi dahil sa kabayanihan, kundi dahil sa isang biglaang pag-unawa na ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay isang malaking bula. Renato! Ang tili ni Celine ay bumasag sa katahimikan, isang tunog na puno ng takot at hindi pagtanggap. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga awtoridad ay mabilis na kumilos. Ang malamig na bakal ng posas
ay sumapit sa mga pulso ni Anton Silva na ngayon ay wala ng bakas ng kayabangan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa magaspang na semento ng pier. Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman dito. Si Anton ang may gawa ng lahat. Hiyaw ni Celine habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang magandang maternity dress ay may bahid na ng putik at dumi. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong asawa ay tuluyan ng nalaglag. Nabalik lamang ang diwa ni Misaki nang marinig niya ang mahinang ungol ni Renato. Lumapit siya habang si Hiro ay mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. Itinatago ang muka sa takot. Tiningnan ni Misaki ang lalaking 4 na taon niyang minahal at 4 na taon din siyang sinaktan. Sa mga mata ni Renato, wala na ang puot. Ang tanging naroon ay ang isang hungkag na kaluluwa na sa wakas ay nakakita sa katotohanan. Misaki. Pabulong na saad ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. I was such a fool. Ang akala ko ay binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Pero isa lang pala itong malupit na biro. Huwag ka nang magsalita, Renato. Darating na ang ambulansya. Tugon ni Misaki. Ang kanyang boses ay walang galit, tila isang payapang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang internal crumbling na nararamdaman niya ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding awa sa isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang pride. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Mateo at tumayo sa tabi ni Misaki. Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang laban. Tiningnan ni Mateo si Renato, hindi nang may galit, kundi nang may pagkilala sa isang taong tuluyan ng gumuho ang mundo. Ingatan mo sila, Mateo. Ang huling bilin ni Renato bago siya dahan-dahang nawalan ng malay, habang ang tunog ng papalapit na ambulansya ay tila isang malungkot na oyayis sa gabi. Paglipas ng ilang oras, sa loob ng isang malamig at puting pasilyo ng ospital, dumating si Lola Esme. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang gintong terno ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagharap niya kay Misaki sa tapat ng intensive care unit. Misaki, ang anak ko. Ang boses ni Lola Esme ay nanginginig. Wala na ang dating awtoridad. Ligtas na ang buhay niya, Lola Esme. Pero ang pamilyang De Vega, hindi na ito muling magiging katulad ng dati. Saad ni Misaki, inilabas niya mula sa kanyang bag ang huling piraso ng ebidensya, ang tunay na resulta ng ADN na nakuha ni Mateo mula sa sasakyan ni Anton. Dito niyo malalaman kung sino ang tunay na nagtaksil sa inyo. Hindi ako ang sumpa sa pamilya niyo. Ang inyong sariling kasakiman ang naging anay na umubos sa inyong pundasyon. Nang mabasa ni Lola Esme ang papel, ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina. Napaupo siya sa upuan ng ospital, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang air na inaasahan niya, ang sanggol na itinuturing niyang milagro, ay ang mismong ebidensya ng pinakamalaking kahihiyan ng kanilang lipi. Doon, sa gitna ng malamig na ospital, dumanas si Lola Esme ng isang banayad na stroke dahil sa tindi ng emosyon, isang karma na dahan-dahang naniningil. Lumabas si Misaki sa ospital, kasama si Mateo at si Hiro. Ang madaling araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay rosas na liwanag sa langit. Ang hangin ay malinis, tila ba hinugasan ng ulan ng nakaraang gabi ang lahat ng dumi ng kahapon. Nay, uuwi na po ba tayo sa bakery? Tanong ni Hiro, ang kanyang mga mata ay puno muli ng inosenteng kuryosidad. Hindi na sa bakery, anak. Magsisimula tayo ng bagong kwento. Tugon ni Misaki habang nakatingin kay Mateo. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang tawag mula sa istasyon ng pulis ang bumulabog sa kanila. Miss Rivera, kailangan niyo pong pumunta rito. Si Celine,
May ibinunyag siya tungkol sa inyong ina na maaring magpabago sa tingin nyo sa inyong sariling nakaraan. Ano ang huling lihim na hawak ni Celine? At ang utang na loob ba na pinasan ni Misaki ay may mas malalim at mas madilim na pinagmulan na hindi lang tungkol sa pera? Ang laban para sa katarungan ay tapos na. Ngunit ang paghilom ng mga sugat ay tila magbubukas pa ng isang huling pinto ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya. Kung minsan, ito rin ang humihilom sa mga sugat na inakala nating habambuhay na magmamarka sa ating pagkatao. Sa loob ng madilim at malamig na silid ng presinto, nakaupo si Misaki sa tapat ni Celine. Ang salamin na namamagitan sa kanila ay tila isang pader ng dalawang magkaibang mundo. Si Celine, na dati ay tila isang diyosa ng karangyaan, ay ngayon ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang labi ay nanginginig, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pait na tila lason na nanggagaling sa isang pusong wala nang mahawakan. Akala mo ba, Misaki, ay mabait ang mga De Vega? Ang boses ni Celine ay isang mahinang halakhak na tila ba kinakalos ang katahimikan ng silid. Ang utang na loob na pinasan mo, ang perang pambayad sa ospital ng nanay mo, hindi yun galing sa bulsa nila. Ang tatay mo, Misaki, ay may ari-arian na kinuha ni Lola Esme sa pamamagitan ng pandaraya noong nagkasakit siya. Ipinamukha lang nila sa'yo na tinutulungan ka nila para maging alipin ka habang buhay. You were never a debtor, Misaki. You were a victim of a long-term robbery. Naramdaman ni Misaki ang isang matinding panlalamig na tila ba ang kanyang dugo ay naging yelo. Ang bawat taon ng pagsisilbi, ang bawat sampal na tinanggap niya ng nakayuko, ang bawat insulto na pinasan niya dahil sa utang na loob. Lahat ng iyon ay nakabase sa isang dambuhalang kasinungalingan. Ang pamilyang itinuring niyang tagapagligtas ay ang siya palang pumatay sa kinabukasan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang tumayo si Misaki. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang internal crumbling na inaasahan ni Celine ay hindi nangyari. Sa halip, isang matibay na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Salamat, Celine. Dahil sa sinabi mo, wala nang natitirang kahit anong bigat sa puso ko. Malaya na ako. At malaya na rin ang alaala ng aking ina. Paglabas ni Misaki ng presinto, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw ng tanghali. Nakasandal si Mateo sa kanyang jeep, habang si Hiro ay masayang naglalaro ng isang maliit na saranggola sa di kalayuan. Ang tunog ng tawanan ng bata ay tila isang musikang humahaplos sa kaluluwa ni Misaki. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Mateo at iniabot sa kanya ang isang susi. Naayos na ang lahat, Misaki. Ang bakery mo. Binawi na ang selyo. Bukas na muli ang pinto para sa'yo. At ang mga De Vega? Renato signed a full waiver. He's returning everything that belongs to your father's estate bilang bahagi ng kanyang paghingi ng tawad. Hindi ko alam kung kaya ko na siyang patawarin ng buo, Mateo. Pabulong na sabi ni Misaki habang nakatingin sa susi. Hindi kailangang madaliin ang pagpapatawad, Misaki. Ang mahalaga ay pinatawad mo na ang sarili mo. Tugon ni Mateo. Sabay haplos sa kanyang buhok nang may pag-ibig na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Renato. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa gitna ng ingay ng kalsada, tila may isang tahimik na pangako na nabuo. Isang pangako na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na isusulat sa luha. Lumipas ang ilang buwan-buwan. Ang bango ng bagong lutong pandesal ay muling humahalimuyak sa kalsada ng San Jose. Ang maliit na bakery ni Misaki ay mas masigla kaysa dati at sa tabi ng karatula nito ay may bagong pangalan, Heroes Hope Bakery. Nakatayo si Misaki sa harap ng hornuhan. Ang kanyang balat ay may mantsa muli ng harina, ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Mula sa bintana, nakita niya si Renato na nakaupo sa isang wheelchair
sa kabilang panig ng kalye, kasama ang isang caregiver. Malayo na ang narating ng kanyang pagsisisi. Hindi na siya lumalapit. Tanging pagtanaw na lamang mula sa malayo ang kanyang ginagawa bilang respeto sa katahimikang tinatamasa ngayon ni Misaki. Pumasok si Mateo sa tindahan, dala ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Ang bango nito ay humalo sa bango ng tinapay, tila isang perpektong timpla ng tagumpay at pag-ibig. "Handa ka na ba para sa ating pag-alis?" tanong ni Mateo nang may ningning sa mga mata. "Sandali na lang. Tinatapos ko lang ang huling batch para sa mga bata sa foundation," sagot ni Misaki nang may ngiti. Ngunit ang katahimikan ay panandali ang binuwag ng pagdating ng isang liham na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob niyo ay isang larawan ng isang maliit na sanggol, ang anak ni Celine, na ipinanganak sa loob ng piitan. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "May he grow up with the truth that I never had." Napatingin si Misaki sa labas, sa langit na tila walang katapusan ng lawak. Ang paglalakbay ng damdamin na kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging baog sa mata ng iba hanggang sa pagiging isang inang puno ng biyaya, ay natapos na. Ang bawat pagsubok ay tila isang apoy na nagpatigas sa kanyang pagkatao. At ngayon, siya ay parang isang gintong nagniningning pagkatapos ng matinding pagsubok. "Tara na, Mateo." Ang kinabukasan ay hindi naghihintay. Saad ni Misaki, habang hawak ang kamay ni Hiro sa isa niyang kamay at ang kamay ni Mateo sa kabila. Ang pinto ng bakery ay marahang sumara. Nag-iiwan ng isang tunog ng katiyakan. Ang kalsada ay puno ng mga taong abala sa kanilang buhay, ngunit para kay Misaki, ang bawat hakbang niya ngayon ay may katuturan. Wala na ang mga anino ng mansyon, wala na ang mga tanikala ng utang na loob. Tanging ang pag-asa na kasing tamis ng kanyang mga tinapay ang nananatili. Ang pinakamasarap na bahagi ng ating kwento ay hindi ang paghihiganti, kundi ang sandaling maramdaman mo na ang iyong puso ay hindi na kumakaba sa takot, kundi sumasabay na sa ritmo ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng Heroes Hope Bakery, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga tray ng bagong lutong pandesal. Ang halimuyak ng mainit na tinapay ay humahalo sa amoy ng sariwang kape, isang kombinasyon na tila ba humihiling sa bawat dumadaan na huminto at damhin ang kapayapaan ng sandali. Nakatayo si Misaki sa tapat ng malaking bintana, pinagmamasdan ang buhay na dumadaloy sa labas ng kanyang tindahan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot sa bawat banta ni Renato, ay matatag na ngayon. Puno ng harina, may bakas ng init mula sa hurnuhan, ngunit puno ng dangal. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na bisig na bumalot sa kanyang baywang. Isinandal ni Mateo ang kanyang baba sa balikat ni Misaki. Ang kanyang marahang paghinga ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa bawat natitirang kaba sa dibdib ng babae. "Ang lalim na naman ng iniisip mo, mahal ko." Pabulong na saad ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing na kailanman ay hindi naging bahagi ng nakaraan ni Misaki. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Misaki habang hinahaplos ang kamay ni Mateo. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Parang kailan lang, ang tanging alam ko ay ang lamig ng semento sa pier at ang pait ng bawat salitang ibinabato sa akin. Ngunit ngayon, ang bango na ng paligid." Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Hiro sa loob. Tumatakbo patungo sa kanila habang dala ang isang maliit na medalya mula sa paaralan. "Nay! Tito Mateo, tingnan niyo po. Ako ang top sa klase namin." Ang hiyaw ng bata ay puno ng kagalakan. Isang tunog na malayo na sa takot na naranasan nito sa ilalim ng anino ng mga De Vega. Yumukod si Mateo at binuhat ang bata. Itinaas ito ng mataas, na tila ba ipinapakita sa buong mundo ang kanyang pagmamalaki. Sa sandaling iyon, nakita ni Misaki ang tunay na kahulugan ng pamilya.
Hindi ito laging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong handang manatili sa tabi mo kapag ang mundo ay pilit kang dinudurog. Nakalimot na ba at nakapagpatawad na si Misaki? Ang sagot ay oo, ngunit sa paraang hindi pilit. Hindi siya bumalik sa mansyon, ngunit binitawan na niya ang galit. Tuwing unang linggo ng buwan, dinadala ni Misaki si Hiro sa isang parke kung saan malayo silang tinatanaw ni Renato mula sa kanyang wheelchair. Hindi sila nag-uusap, ngunit sa bawat pagtango ni Misaki mula sa malayo, alam ni Renato na pinatawad na siya ng babaeng sinira niya ang buhay. Pinatawad ni Misaki si Renato, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan ng kanyang sariling isipan. 2. Mayroon na ba silang kapayapaan? Ang mansyon ng mga De Vega ay nananatiling nakatayo, ngunit ito ay isa na lamang malaking gusaling puno ng anino. Si Lola Esme ay nananatili sa isang care facility na bubuhay sa kanyang sariling mundo ng mga nakaraang kahihiyan. Samantala, ang maliit na bahay ni Misaki at Mateo sa probinsya na malapit sa dagat ay puno ng liwanag. Doon ang tanging ingay na naririnig ay ang tawa ni Hiro at ang marahang hampas ng alon na hindi na nagdadala ng takot kundi ng pag-asa. 3. Ano ang aral na iniwan para sa mga tagapakinig? Ang kwento ni Misaki ay isang paalala na ang bawat baog na bahagi ng ating buhay, maging ito ay sa pangarap, sa pag-ibig o sa pagkatao, ay may kakayahang mamunga muli kung ito ay didiligin ng katotohanan at tamang pagmamahal. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala at ang katotohanan, kahit gaano ito katagal ibaon, ay palaging makakahanap ng paraan upang sumibol at magbigay ng katarungan. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, habang magkahawak kamay na naglalakad, sina Misaki at Mateo sa tabing dagat kasama si Hiro. Ang anino ng kanilang nakaraan ay naging bahagi na lamang ng lupaing kanilang tinatapakan. Isang pundasyon na naging dahilan kung bakit sila ngayon ay mas matatag, mas matapang, at mas puno ng pag-ibig. Handa ka na ba para sa ating bukas, Misaki? Tanong ni Mateo habang nakatitig sa papalubog na araw. Sa piling mo at ni Hiro, laging handa ang puso ko. Tugon ni Misaki. Ang huling sulyap ni Misaki sa dagat ay hindi na puno ng luha, kundi ng pasasalamat. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay pinunan ng ginto ng kanyang kasalukuyan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kwento ng baog na panadera ay opisyal ng nagwakas para bigyang daan ang kwento ng isang inang malaya at isang babaeng tunay na minamahal.